pinakaunang nag-respond dahil nalaman ko taga-Tagum pala yung pamilya. Eh ako'y taga-Davao. Ako talaga nag-respond sa kanila kasi parang tuliro na yung asawa, wala siyang kausap. So ako ang gumawa ng sulat, ako ang nag-draft ng sulat para sulatan si President Digong na pumunta dito. Nire-represent ko po ang religious sector. Sabi kanina nung nagsalita dito, nasaan na raw yung mga taga-simbahan, mga religious? Well, sasabihin ko sa inyo, andyan lang naman kami. Pero siguro hindi pa talaga yung iba. Pero ako kasi, in the sense na taga-Davao po ako, talagang ako, no? Nakikita ko kung paano improvement sa Davao nung naupo ang mga Duterte, yung peace and order dati ang Davao City, talagang talamak po sa insurgency po yan. Ang tawag niyan ay Nicaragtao, araw-araw patay mga pulis, military. Pero nung naupo si Duterte, yan lahat po ay nawala, pati yung droga sa Davao, ako po'y saksi dyan. Talamak ang droga. Daw mga kapatid, I would like just to say, no, kanina nabanggit yung droga. Noong nagkaroon ng massacre dito para sa kaalaman ng lahat, ako po talaga ang pinakaunang nag-respond dahil nalaman ko taga-Tagum pala yung pamilya. Eh ako'y taga-Davao. Ako talaga nag-respond sa kanila kasi parang tuliro na yung asawa, wala siyang kausap. So ako ang gumawa ng sulat, ako ang nag-draft ng sulat para sulatan si President Digong na pumunta dito. So ako po yung nag-facilitate nung hanggang sa nakarating dito kina mayor, kina congressman, dahil nung early morning na yan, wala po talaga silang alam kung anong gagawin nila doon sa pangyayari. So ako, dahil kababayan ko sila, I really make my homework to do the Kaya nung nagdadatingan na dito, nung dumating si Digong dito, nung dumating yung PSG dito, ako po ay talagang nag-assist sa kanila dito. Kasama na siguro yung mga homeowner sa dito. So, saksi po tayo kung gaano katalamak yung droga sa panahon na yan, at hindi po tayo makakapayag na magpapatuloy po yan. Kasi nakita nyo, masakit po yun, pati mga bata, matanda ay pinatay, at hindi lang dito sa lugar na to nangyayari, sa marami pang lugar. Ako po malungkot kasi meron po akong isang membro na yung drug addict po yung kanyang anak, yung membro ko, talagang hirap na hirap kami kung paano hanggang sa dinala sa rehabilitation yun. Kasi bakit kamo? Ninanakawan na niya yung nanay niya, yung mga kapatid niya, yung laptop, cellphone. Pag meron palang addict sa isang pamilya, mga kapatid, nako, para meron kayong magnanakaw sa loob ng bahay, dapat yung mga appliances ninyo ay lilimasin para makabili lang ng droga. So hirap na hirap po yung membro ko na yan, at napakalaking ginastos niya sa rehabilitation center para marehab lang. Unfortunately, hindi naman talaga kaya ng rehab na babaguhin yung buhay ng tao, kasi ang sabi ng Biblia, Diyos lang talaga ang pwedeng magbago sa puso at sa buhay ng tao spiritually. Kaya bumabalik na naman siya sa pagdudroga, problema na naman malaki. Kaya huwag natin hayaan yung mga anak natin ay sa droga. Kaya nga sabi ng Biblia, Psalms 94 verse 1 and 3, sabi doon, the only thing that the evil triumph is for the good men to do nothing. So ibig sabihin, kung gusto nyo magtagumpay ang mga evil na tao, masamang tao, yung mabubuting tao walang gagawin. Now, hindi po tayo makakapayag ng ganun. Kasi kung mabuti kang tao, alam mo yan, may nangyayari ng evil sa iyong paligid, may nangyayari ng evil sa gobyerno, hindi ka pa kikibo, hindi ka pa magsasalita, parang binibigyan mo ng lisensya, binibigyan mo ng permiso ang mga evil na tao na mamumuno sa gobyerno para magpapatuloy sa kanilang kasamaan, sa kanilang gagawin, sa kanilang ginagawa, pangungurakot,
pag-exploit sa taong bayan gamit ang ayuda. Biruin mo, parang ang katapat natin ay ayuda lang eh, no? Walang long-term project ang government para umunlad yung livelihood ng mga tao. Dinadaan lang sa ayudahan. Eh kung nakatanggap ka ng ayuda, ilang araw lang yan, ubos na yan. Wala pong talagang maliwanag na programa. Ha? Pero yung pangungulumbat ng milyon-milyon, ha? Ito kayo nalungkot. Kababayan ko si BP Sara. Taga Davao po ako. Ngayon, tinapyasan siya ng more than nakalahati ng kanyang budget o BP. Ngayon, 700 million ang binigay sa kanya. Parang palimos na lang to. Alam naman natin ay napakaraming proyekto si BP Sara. Nangunguna pa siya sa pag-respond sa mga nasalanta sa bagyo. Hindi pa nakakilos ang Malacanang, kumilos na yung OBP. Pero tingnan nyo, kung sino yung nagtatrabaho at malaki ang highest rating na nanunungkulan sa gobyerno, siya na lang siguro yung mabuting tao na nasa gobyerno. Baka, bagamat marami pa naman siguro dyan, pero siya pa yung talagang tutudasin at siya pa talaga yung pipersonalin. So, ibig sabihin, ako po ay nag-aaral ng, hindi lang po ako theology, ako din po ay political science. At ako po ay tumakbo na nga rin akong city councilor dito ng mga nakaraan, pero ayaw ko nang itutuloy kasi gusto ko na lang maging kingmaker rather than to become a king, no? So, now, nakikita ko yan, nababasa ko, na-analyze ko ang political climate ng bansa. Yung ginagawa ngayon ng present administration, kung naririnig ninyo, these are all political harassment lang talaga ito. Ibig sabihin, alam naman natin yung ginagawa ng Kongreso. It's all obvious na obvious yan. Hindi yan ano yung mga investigation yan. In aid of persecution yan at in aid of in aid of prosecution. Parang kinuha na nga nila yung trabaho ng NBI at saka si IDG. I would rather suggest that you will apply to NBI and then mag-ano na lang sila kaysa lawmaking ang gagawin, ano? So, ibig sabihin, obvious na obvious na ginagamit, weaponizing the Congress to politically harass the Dutertes and its allies. So, hindi maganda itong senaryo na ito na ang latay, ang biktima ay taong bayan. Tayo na taxpayer. Isipin mo, manood kayo sa YouTube. Doon sa hearing ng Kongreso, puro kain lang ginagawa nila doon, yung mga hearing doon. Sinong nagbabayad yan? Taong bayan ang nagbabayad yan, yung mga hearing na yan na ginagawa dyan. So mga kapatid, kami sa religious sector, of course nagpipray tayo. Pero higit sa prayer, kung meron pa tayong magagawa na mag-stand naman in truth, gagawin natin ito. So, yun lang ang aking makukontribute. Nung in-inform ako ni Director Dante Navarro na meron daw maisok dito, malapit lang sa lugar ko, kaya hindi po ako magsayang ng panahon na ako'y makiisa sa layuning ito for the survival of this country. Kawa-awa pong country natin. Nakakaawa po tayo lahat. Hindi po sila kawawa, mga milyonaryo yung mga politiko na yan. Hindi po sila kawawa. Ang kawawa po ay yung taong bayan na umaasa ng kalinga ng ating gobyerno. Pero nawa, pagpalain tayo ng Diyos, pagpalain ng bansang ito. Salamat po at magandang hapon sa lahat. Ayan, maraming salamat, Bishop. Okay, ang sunod, gusto lang natin i-acknowledge yung mga presence ng ating mga vlog.